Mula sa pagiging mahirap biglang yumaman, ano ang kanyang ganap? Noon, purita lulu, ngayon mukhang bilyonarya na. Kung hindi man bilyonarya, multi-millionaire. Paanong yumaman si Alpot? Huwag niyong pagdudahan mga kababayan. Dahil sa mga na-upload nating videos dito sa YouTube and even on Facebook, nag-aaleluya kahit ang mga taga-Netherlands sa kanya na mga pinaghihinalaan nating grupo ng mga war freak at nagkukunwaring Duterte supporters. Itong sumasamba doon sa vlogger na jowa nung Chupanga GPT, na biglang bumitiw si Chupanga dahil siguro nga na-booking na. Matagal na naming alam, Chupanga, na yang si Budoy na yan, yang si Bonjing mong jowa na tisoy na vlogger dyan sa the Netherlands ay may asawang afam. So, kung makalandi ka, akala mo naman in love ka dyan, alam naman naming parehong lalaki ang hanap nyo, nag-iespadahan lang kayo. My God, akla sa akla. Mga kababayan, bago tayo tumawid kay Alpot, yung si Chupanga na isang sumasamba rin kay Alpot, no? Isa sa Team Alpotera. Si Chupanga na ang veneers niya ay pangkabayo sa laki, no? At masama ang ugali. Sila yung sumugod doon sa Netherlands at ng gulo doon, binulabog nila. Wala na masyadong bumalik ngayon sa Duterte Street. Tapos magdadala sila ng mga bulaklak doon na akala mo namatay na si PRRD. Hawakan niyo naman yung mga flowers na yan or maybe paano bang gagawin? Ilagay sa table, hindi sa lupa na para bagang namatay. Again, wala kaming issue sa mga nag-aalay ng bulaklak sa ICC for PRRD. Huwag niyo namang ilagay sa lupa. Buhay pa ang tatay digong namin. Sabi nga ni Miss Marlica, ibigay kay di ba? Dapat, that's another discussion eh. Binigay kay Kitty kasi nandun naman si Kitty for your dad, gano'n, o baka pwedeng iparating mo sa loob or dalhin mo sa loob or maybe iuwi mo yung iba or whatever. Ilagay nyo sa tamang lugar, hindi sa lupa. It's as if belong na sa lupa si tatay digong at nakalibing na or what. So yung mga grupo na yan na sari-sari ang gimmick, pinaghihinalaan yan ng mga hindi pure Duterte supporters or maybe ginagamit lang ang popularity ni Tatay Digong. Total, nasa the Netherlands si PRD, yung iba nga dyan na hindi naman mga vloggers, naging vlogger. So, nag-aaleluya itong mga sumasamba doon kay Chipmunk, no? Alvin the Chipmunk ba yan siya? Yung jowa ni Chupanga na bigla silang naghiwalay dahil na-booking nga siguro mukhang tatanggalan ng spouse visa. Deny to death ngayon sila sa kanilang relasyon ni Chupanga. Diyos ko, again, going back doon sa kanilang mga babayan, my God, parehong akla. Right? Pareho kayo. Ako, makikipagrelasyon ba ako sa kapwa ko akla? I don't think so. Kaya ka nga akla, attracted ka sa lalaki. So, kung pareho kayong akla, okay, kunwari, magjowa nga sila, si Chupanga at saka si pareho silang mga si Chupanga kasi super pamacho para itago yung kanyang pagiging akla, no? Or pagiging botomesa. Para rin yung singiwi yan si Chupanga. I feel, no? I can say, no, kasi nga kabaro naman niya ako eh. So, most likely, yung si Chupanga ay pajuntotels yan sa Jewetels, if you know what I mean. Nagpapalaki ng katawan para kunwari hindi siya pajuntotels. Parang si di ba, si Mr. Tubig at na bumubontotels kay Bembang Narcos Jr. Si Bembang Narcos. So, kung halimbawa, nakaupo sa bench, nakatambay, at nagsusweet-sweetan or whatever, nagmo-moment or wala lang, hangout lang sila sa isang concrete bench sa isang park, si Chupanga at saka si Budoy Chipmunk, may dumaang pagkagwapo-gwapong foreigner. Ay, pareho silang susunod ng tingin doon. Ay, titili ng bonggang-bongga para silang magkumare. I don't think siguro binulabola lang ni Chupanga si Chipmunk, no? Gustong-gusto kasi niya siguro makarating talaga ng Netherlands at natulungan naman siya or something. Or maybe gusto niyang maging jowa para makarating ng Europa or makapag-stay in Europe, no? Kapag kulukadidang na niya si Chipmunk, gamitan ng yung mga Alpotera na yan, same with their idol, mga manggagamit. So again, going back, yung mga taga-Netherlands na yan, mga kababayan, and maybe that's another topic to discuss yung patungkol kay Chupanga. Sa jowa niyang pareho naman silang mga hitad.
Right, mga kababayan? Ay, di ba nga nakuha ng video yan, may event sila sa punta na balik tayo do'n. Di ba may event sa Netherlands, sa The Hague, na may mga dumating siguro na mga foreigners, yung nandun si Chupanga rin, 'no, babagong dating sa Europa. Ang pangit pa nga ng maong niya, eh, ang baduy-baduy ng outfit niya, eh, kapal-kapal pa ng kanyang, Louis Vuitton na shoes. Tapos elephant pa yung kanyang maong. Ang baduy talaga ni Chupanga. Matso na nga, baduy pa rin. Sayang naman yung katawan, di ba? Eh kaso mo, may mga dumating na pagkagagwapong mga foreigners doon sa program nila, sa event nila sa The Hague. And then, ang tatangkad, ang gagwapo, ay tumili sila ng bongga. Kinikilig ang tumbong ng mga, nawala ang pagkamatso ni Chupanga, nakita nyo? May ganyan silang ganap. Kaya yung mga akla na yun na nagpapatulan sa kapwa akla, naglalasunan sila mga kababayan, parehong lalaki ang kanilang gusto. Kaya alam nyo, dyan kami magkakaiba ni Chupanga, no? Ako, alam nyo agad na, di ba, kikiligan ako pag may gwapo. That's it. Alam nyo yan, akla ko eh. Pero sila, magpupumilit pa silang mag-deny-deny, pero paminsan-minsan ay hindi na nila mapigil ang kanilang damdam. Ganun-ganun na mga auntie. Hypocrisy at its finest. Yeah? Mga hypocrites. Pamatso-matso ka pa, lalaki rin naman ang hanap mo. Yung mga manlilin lang eh, kaya manly, no? Manly. Very manly ang kanilang dating. Very lalaki, pero mga manlilin lang. Kaya hypocrites. Okay? Kunwari ang matso at lalaki, yung pala lalaki rin ang hanap. But going back, biro nyo yun, yung mga taga-Netherlands na yan, nag-aaliluya kay Alpot at kay Alpot pa namamasko. Saan galing ang kanyang pera? Yan ang tanong. So I have posted, I think magiging topic din ito ng Team Alindog, no? And, what the heck? Nabura ko yung yung kung ano yung definition ng trabaho ni Alpot. Kasi, mag-iisip ka eh, bakit yumaman si Alpot? Kasi, tamo, hindi naman siya taga Davao. Pero nandun sila nag-uumpukan sa Davao City. Si Alpot, ang mga Alpotera, yung mga vloggers na sumasamba sa kanya, laging nandun. Ang dai-dai ang pera. Ang palusot ni Alpot, mga kababayan, dahil mayaman ang kanyang asawa. Kasi ang pagkakaalam ko, yung kanyang asawa ko, no, but I don't think asawa niya yan kasi hindi naman niya dala-dala ang apelyido ng lalaki. Kilala nyo? Ang sabi, yung tatay ng mga anak ni Alpot has 2 children. I think yung youngest is 12 or 13 years old. Hindi niya dala-dala yung apelyido ng kanyang asawa. Ang apelyido ni Alpot ay yung pandalaga pa rin niyang apelyido. Besides, may girlfriend na yung, Hoy Alpot, di umano, may bago ng, napupusuan ang tatay ng iyong mga anak. Bakit? Bakit pumapayag ka ng ganyan? Ang pagkakaalam ko, mga kababayan, at tama ba Alpot, na ikaw at yung tatay ng mga anak mo ay matagal nang wala? Like maybe pre-pandemic pa ay hindi na kayo nagsasama? At ang ginagawa mo lang daw Alpot, at totoo ba ito, ay dumadating ka lang or pumupunta ka lang, maybe umuuwi ka lang para magkaroon kayo ng photo op ng tatay ng mga anak mo, and of course, kasama rin yung dalawa niyong anak. Say for example, birthday ng mga bata, or maybe holiday seasons, just like Christmas and New Year. So magpapapicture kayo for photo op para palabasin na buo pa ang inyong pamilya. And of course, para din sa mga bata, para hindi isipin ng mga bata na hiwalay na ang kanilang nanay at ang kanilang tatay. Kasi mahirap yun, lalo mga bata pa yung anak niya. I think teenager pa yung panganay and yung bunso is 12 pa lang. Or magta-13. And then ipinaunawa na lang siguro ng tatay ng mga bata na ang nanay nyo ay nagtatrabaho para sa Pangulo ng Pilipinas.
Kaya unawain yung laging wala, umaalis, pumupunta abroad, kung saan dalhin ng Pangulo, kasama yan. So unawain nyo na hindi natin laging kapiling. Kaso mo nga, ang ating Tatay Digong ay wala na sa pwesto. So bakit alpot? Hindi namin malimit, makita, at kahit siguro punta namin ang social media mo ngayon, maybe mag-upload ka ng picture nyo ng Pasko, but that's it. Pero sabihin mo yung mga moments na lagi mong kasama ang bata, and then yung tatay ng mga bata, say for example, ordinaryong araw, kumakain kayo, nagmumol, wala. Bakit apaka-busy mo wala ka ng posisyon sa gobyerno? At kung talagang mahal mo si PRRD dahil ang palabas nga ikaw ay girlfriend or recent girlfriend, bakit wala kang pakialam kina Ma'am Hanilet at Kitty? Lalo pa, yung dalawang yan, ang most traumatized nung kinidnap si PRRD. Sila yung kasama Hindi mo nakakahalubilo ang mag-ina, hindi mo binibisita. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, pag mahal mo ang isang tao, mahal mo rin ang kanyang kapamilya. Right? Kahit nga hindi mo gusto pakikisamahan mo. And mapapamahal sa'yo. Kasi kung sino yung mahal nung mahal mo, mamahalin mo rin. Importante sa'yo ang mga mahal sa buhay ng minamahal mo. Tama, mga kababayan? Halimbawa, hindi mo gusto yung hipag mo or kahit yung girlfriend nung kapatid mo. Gwapo ang kapatid mo. Or kahit hindi gwapo, may kapatid kang lalaki, tapos may girlfriend, hindi mo gusto yung girlfriend kasi nga suplada, maarte, lahat na, kaso mo mahal na mahal ng kapatid mo, and then pakakasalan, wala kang choice. Pakikisamahan mo. Mamahalin mo rin. And maybe ma-appreciate mo. Baka makikita mo yung mga qualities na nagustuhan ng kapatid mo doon sa babae. Tama ba? Although may mga pamilya na hindi nagiging maayos ang relationship kapag ka na-extend na or may mga nadadagdag na dahil nakakapangasawa ang kanilang mga kapatid. Pero ikaw ang mag-a-adjust right? Tama ba? Pakikisamahan mo, mahal na kapatid mo, and then yung magiging mindset mo niya, napapasaya niya yung kapatid ko naging kumpleto ang buhay ng kapatid ko. Pariwarayan noon, lasenggo, babaero, lahat na. Itong babaeng to ang nagpabago sa kapatid ko. Makikita mo yung good qualities. Tama? Mamahalin ko rin to. Importante to sa buhay ng kapatid ko. At masaya ang kapatid ko kung, right? Kung ituturing ko na rin kapamilya itong kanyang napupusuan. Something to that effect. Or something like that. So alpot, kung talagang mahal mo si Tatay Digong, bakit hindi maayos ang relasyon mo kay Ma'am Kitty at kay Ma'am Hanilet? Dapat nga, 'di ba? Siguro maglalaan ka ng maybe once a week or once a month para makasama yung mag-inang yan. For sure, kung talagang malapit kay PRRD, 'di ba? Alam mong aasa si Tatay Digong na hindi mo pababayaan ng kanyang mag-ina. So, para bang pagka busy mo sari-sari ang iyong ginagawa, wala ka mga pictures together with your children and the father of your children na hindi mo naman daw asawa, alpot. Kasi hindi ka pinakasalan. May dating asawa, yung tatay ng mga anak ni Alput. And mayaman yung guy. Okay? Mayaman yung lalaki. Ang negosyo yata nung magulang ng lalaki na jowa ni Alput, pero hindi niya asawa, ay parang meron silang transportation business. Buses, ganon Yung ganon. Public vehicle na bongga yan Billionaire yata. Pero ang yaman daw ni Alpot ay hindi galing doon sa lalaki. Kasi wala na sila, mga kababayan. Optics na lang. Kung makikitaan ng picture yan with during Christmas together with her children and the guy, the father of her children. Optics yun.
pakitaan mo kami Alpot na kayo ay nagmumol, buo ang iyong pamilya at hindi mo pinababayaan. Baka maging palusot mo kasi sobrang busy ko, iniintindi ko si Tatay Digong, itong nangyari sa kanya. What the heck? So, kung hindi na okay si Alpot at yung asawa niya, actually hindi niya asawa talaga. Kasi hindi nga niya dala-dala yung apelyido eh. Alamin niyo yung apelyido, itanong niyo dyan sa comment section mga kababayan. Alamin niyo yung apelyido, may makakaalam dyan. Ano ang apelyido nung tatay nung mga anak ni Alpot? Oh, billionaire yun kasi may negosyo yung magulang or lola. No? No. Itanong niyo dyan, ba't hindi dala ni Alpot yung apelyido nung lalaki na mayaman? Oh. Ang apelyido ni Alpot, apelyido pa niya yan nung pagkadalaga. So meaning, hindi siya pinakasalan. Nabuntis lang. Naanakan lang. Oh. Tapos hindi okay ang relasyon nila. Hiwalay na raw yan bago pa ang pandemic. Panahon ni Tatay Digong. Hiwalay na. So ang kwento mga kababayan ay, at ikaw magsabi nito Alpot, totally yan naman ang pinangangalandakan mo sa iba eh. 'Di ba? Sabi mo girlfriend ka ni PRRD. Kung naging girlfriend ka ni PRRD, kasi for sure hiwalay na kayo kahit hindi official. No, kung halimbawa nga naging girlfriend ka dati, karapatan ni Tatay Digong 'yun eh. Oh, wag kayong mga kababayan, tawag doon, iinis or turn off or whatever, makaramdam ng negativity. Si Tatay Digong ay dugong Muslim. Ang nanay niya ay Tausug, kung ako nagkakamali. May dugong Muslim sila. Kita mo si VP Sara pag may kadayawan or may mga okasyon sa Davao City, nagsusuot ng tribal outfit. Oh, kasi may dugong Muslim sila. And of course, sa tradisyon ng mga Muslim, ang mga lalaki ay pwede mag-asawa ng ilang beses or pwede mag-asawa ng sabay-sabay hanggat kaya niyang buhayin. So kung may girlfriend man si PRD, may asawa man, may ex, sabi nga ni VP Sara, 3 girlfriend niya yung nag-aantay sa labas. Nagbibiro si VP Sara noon sa event sa The Hague, 3 girlfriend dito ang nag-aantay. So, since ang totoong asawa ni PRRD ay si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, yung pinakasalan, so ibilang natin doon si hindi eh. Hindi considered girlfriend lang si Ma'am Hanilet. Kasi kinakasama talaga no, live-in partner. No? So, kahit paano siguro legal ang pagsasama or something. If not legal, confirmed na siya talaga yung kabiyak. Pero may 3 raw na girlfriend. Iba ang girlfriend sa, 'di ba, live-in partner, iba 'yun. Oh, sa pananaw ko So maybe si Alpot nandun, yung isang makapal ang labi na babae na kaibigan din ni Alpot, na alleged girlfriend ni PRRD nandun, right? Yung jowa ng artista. Alam niyo 'yon? And then there's another counselor na binulgar ng media. Right? May konsehal sa somewhere in where was that? Cagayan de Oro or somewhere, basta sa Mindanao. May isang counselor. Konsehala. Nandun din, nag-aantay. Although dinaan ni VP Sara sa biro, at least pinararating niya sa lahat na alam ko na kayo ay mga talande na dikit ng dikit sa tatay ko. Noon at ngayon. Ganon. So, mga kababayan, tiningnan ko yung description ng, teka lang tingnan ko muna yung post ko. Ayan. Ito po ang Princess Maui page. Ano kaya ang mga anomalyang ginawa ni Alpot noong si PRRD pa ang nasa pwesto? Yumaman siya ng husto dami niyang pera now. Kasi hindi iyan questionable mga kababayan kung marami ba siyang pera o wala. Gaano lang ba kalaki ang sweldo niya? Hindi naman daw siya nurse. Iba ang kanyang trabaho for PRRD. Alam niyo, ang dami kong gustong sabihin, kaya lang huwag na lang. Kasi, or maybe sa mga susunod na live natin. Kasi, sa dinami-rami ng mga sinabi sa atin, kulang ang 1 oras na live, mga kuya, or 20 minutes na discussion para dito. Ang trabaho kasi ni Alpot, ayon sa pagkakacheck ko, ay, basahin ko dali lang. So, ang trabaho ni Alpot is to manage the social, diplomatic, and ceremonial aspects of an organization, ensuring smooth, respectful interactions by planning VIP visits,
events and ceremonies, handling logistics, marami siyang obligasyon, no? Yeah, mga biyahe-biyahe, pag-aayos ng upuan sa mga event, advising on etiquette, liaising, yeah, with officials and researching cultural norms to prevent blunders and uphold the organization's image. The core duty is to ensure all events and visits run flawlessly, adhering to strict rules of decorum and hierarchy. So, biro mo yung kahit sa seating arrangement yata mga kababayan, siya ang masusunod. Sino ang uupo malapit sa presidente? Saan uupo yung pamilya? Saang table i-designate yung mga dignitaries and all that? Ganon-ganon. Yun yung trabaho ni Alpot. No? Hindi siya nurse. Oh, and sabi ko nga sa inyo, para siyang gatekeeper, no? Siya yung haharang kung makakalapit ka sa presidente or hindi. Nakita natin kung paano nakakalapit ito, napakadaling makalapit nitong mga sumasamba kay Alpot na mga alpotera, no? Itong mga vloggers na mahilig gamitin si Tatay Digong para magpa-picture, ganyan. Pag may event sa Davao City, nandun ka agad, di ba? Ang dami nilang pera. Kahit nung mga panahon na nasa posisyon pa si PRRD or katatapos lang ng kanyang administrasyon at wala na sa pwesto, nakakapunta ka agad. Mukhang hindi natapos ang trabaho ni Alpot nung natapos ang administrasyon ni PRRD. Tuloy pa rin ba siya sa pagiging ganyan, gatekeeper? Siya ang magdedesisyon kung sino ang makakalapit kay PRRD. Okay, even, yeah, hindi lang hierarchy. Sino ang 'di ba? Sino ang naka-schedule sa bisita ngayon? Sino ang makakalapit sa presidente ngayon? Kita niyo ang dali-dali makalapit ng ibang mga vloggers kay Tatay Digong. Pero si VP Sara mukhang hirap noong makadikit kay PRRD kahit kaya hindi maganda ang relasyon ni VP Sara noon at ni PRRD may humaharang. Si Ma'am Hanilet din noon hindi masyadong nakakita, right? Na kasama ni Tatay Digong, baka ang pinalalabas nila, ay naku, kahit kapamilya pa kayo, kung may okasyon lang kayo magkasama. Siyempre, kapag si PRRD ay hindi laging katabi ni Ma'am Hanilet, maghahanap yan ng atensyon ng babae, di ba? Ng presence ng babae. So, ano ang qualifications ni Alpot? Ito naman ay purita raw. Sabi nga niya, galing na rin sa, di ba? Sa umaalingasaw na something ay kapigado sa ila. Ibig sabihin, mahirap sila noon. Namamalimos lang ang kanyang lola sa labas ng simbahan. Pero nagsumikap, nagmodeling sa Boracay at kung anik-anik pa ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, ang mga models na rumarakit sa Boracay ay hindi lang pag-flaunt ng katawan ang pwedeng racket. Ang nakakapunta lang noon sa Boracay, nung kabataan pa ni Alpot na yan, siguro kayo rin, mga kababayan, di ba? Ay ang mga may pera lang. Kasi nga world-class beach yan eh. And also, hindi naman ganun kadali pumunta sa Boracay dahil nga hindi naman konektado ng tulay ang Boracay mula Luzon or mula Mindoro. Di ba, mag-aeroplano ka, magbabarko ka, magbabangka ka, patawid-tawid ka, hindi madaling pumunta ng Boracay, magastos. Mahal din ang mga bilihin, mahal din ang hotel, mga kababayan. Mahal din ang nightlife, lahat na pagkain, mahal. So, kung may racket ka sa Boracay, hindi ka lang doon para mag-flaunt ng katawan mo, baka may side racket ka pa. Baka nagpapa-chuk-chak-chenis ka doon. And si Alpot, mukhang wala naman siyang qualifications para mapasok ang palasyo eh. Parang wala naman siyang prior work experience. Ano ba siya noon? Part ba siya ng military? I don't think so. So, ayun nga, nagbo-model-model daw siya noon, di ba? Hubad doon, may nakita ko picture eh. Nakahubad yan eh. Hubadera, makinis eh. So, mukhang may lahi si Alpot, no? May parang half Filipina, half something. So, dahil nga makinis, maganda, ay baka inilagay talaga yan sa pwesto para akitin si PRRD. Ngayon mga kababayan, yung mga gustong lumapit kay Tatay Digong, ito ang tanong. Yung mga gustong magpa-appointment, kung siya ang gatekeeper, kahit na doon sa arrangement na lang ng upuan kapag may event, gusto ko nakaupo ako katabi ni Duterte.
Gusto ko pag kinuna ng picture, magmumukha kaming close. Ba't mo ako ilalagay doon sa lamesa sa dulo ng ano na ito, ng gym or dulo ng venue? Doon mo ako ilagay sa tabi ni Duterte para pag kinuna ng picture kita, dikit ako sa kanya. Say politiko, negosyante, or whoever, right? Oh, magkano ang kailangan mong pampadulas? Bukod pa sa naririnig naming chika na may monthly na nare-receive si Alpot. Mukhang maraming tao ang pwedeng makinabang kay Alpot. Whether noong panahon ni Tatay Digong or ngayon. Okay? Or noong panahon na nasa pwesto si PRRD or noong panahon na bago siya nakulong. Maraming pwedeng gumamit kay Alpot, mga kababayan. Oh. Say gusto magpa-appointment, gustong right, makalapit kay PRRD. Paano mape-persuade si Alpot na mag-yes sa request na appointment kung walang padulas? Eh si Miss Maharlika nga, mga kababayan, na hindi naman dikit kay Ngiwi Jr. at kay PRRD. Nung panahon na si Ngiwi Jr. ay nanalo na ba? Hindi pa nanalo eh. Hindi pa nanalo. Pero since malakas na kandidato si Ngiwi Jr. noon, mga kababayan, may dumikit kay Miss Maharlika. Mapapatunayan niya yan. May dumikit kay Mother Dragon and willing to give her millions para lang ma-appoint pag nanalo si Ngiwi. Kasi alam nila na isa sa mga sikat na vlogger at supporter si Ate Maharlika ni Ngiwi. Hindi pa nga nanalo si Ngiwi, may gusto nang magbigay kay Miss Maharlika ng millions para lang ma-appoint. Hindi pa nanalo si Ngiwi, walang pwesto si Miss Maharlika sa Malacanang, pero millions na ang offer. What about kay Alpot? Hindi kaya doon galing ang kanyang pera? Yung mga gustong mag-fish ng information, mga kababayan, gustong umamoy, gustong, 'di ba, malaman ang diskarte ni PRRD. Eh kung hindi siya humihiwalay kay Tatay Digong kahit wala na sa pwesto, so siya ang pwedeng tiktik. Siya ang pwedeng opera ng malalaking amount. Ichuchu mo sa amin, uuwi ba yan galing Hong Kong? Saan ang punta niyan? Sino ang kinakausap niyan? Galing sa bibig ni VP Sara. 'Di ba? Inaalam daw ng palasyo ang kung sino-sinong pumupunta sa kanyang bahay, sino ang tinitiktikan ang mga Duterte ng mga nasa palasyo ng mga ahas. So, kung tinitiktikan ng mga Duterte, lalo na nung panahon na si Tatay Digong ay wala na sa pwesto, even nasa pwesto pa, sino ang pwedeng lapitan? Gaano karami ang nakamal na datong ni Alpot? At bakit todo gastos siya ngayon para kay PRRD? Yang signature campaign, mukhang si Alpot ang utak niyan. Bakit todo-todo ang gastos ni Alpot? Mahal ba niya si Tatay Digong o nakakaramdam siya ng guilt na siya ay limpak-limpak ang datong pero wala siyang nagagawa para makalabas si Tatay Digong? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.